Ito ang inyong balitang naglalaman ng pinakamainit na mga isyu sa ating bansa. Sa wakas, nagbukas na ng kanilang mga bibig ang mga army at general at dinala na nila ang mga ebidensyang magpapatunay umano sa katiwalian ng Pangulo na si Kuting Jr. Ayon sa mga ulat, ilang matataas na opisyal ng militar ang naglabas ng kanilang testimonya at mga dokumento na umano'y magpapatunay sa mga anomalya at katiwalian sa administrasyon ni Pangulong Kuting. Ang mga ebidensyang ito ay kinabibilangan ng mga kontrata, resibo at mga dokumentong pinansyal na nagpapakita ng umano'y paglustay ng pondo ng gobyerno. Sinabi ng mga ilang opisyal na matagal na nilang nais ilabas ang katotohanan, ngunit natakot sila sa posibleng kalabasan nito. Sa kabila ng mga aligasyon, maring itinanggi ng kampo ni Pangulong Kuting ang mga paratang na ito. Ayon sa kanilang pahayag, wala umanong katotohanan ng mga akusasyon at isang bahagi lamang ito ng paninira ng kanyang mga kalaban sa politika. Sa ngayon, hinihintay pa ng publiko ang magiging tugon ng pamahalaan at ang posibleng imbestigasyon sa mga isyong ito. Patuloy ang aming pagbabantay sa mga susunod na kaganapan upang maihatid sa inyo ang pinakabagong mga ulat. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ko na lumalabo. Ito 2013. Okay? Tignan natin 'to. Okay, hanap tayo ng picture. Ito. Nung in-interview ako sa CNN. Hindi, in fairness, malinaw pa yung picture ko. Diyos ko, itsura ko dito. Ito. Tignan niyo yung mukha ko. 'Di ba? Tignan niyo yung face lock ng lola ninyo. Nag-gain na rin kasi ako. Dahil masyokaw ako. Ang kilay ko, sinira ng parlorista dati. Ito. Dito para sira na yung kilay ko. Teka lang. Here's my face, darling. Tignan niyo yung tenga ko. Tenga ko. Yan. Tapos ito, iba tenga ko. Yan, tenga ko. Ito yung picture ko nung in-interview ako sa CNN. Di ba? Iba yung pagbumukha, iba rin yung tenga. Hindi pa ako nagsasalamin dyan, Parang neneng majoba. Di ba? Parang ilong, hindi yan nagbabago. Anyway, iba talaga kapag 2010, 2011, 2013, ganyan-ganyan. Pero mga kababayan, ang gusto nating ipaalala sa inyo na binudol na naman kayo ng press conference na yan, gumastos sila, nag-invite sila ng mga media na syempre, magkano kaya ngayon yung mga payola sa media, no? Para magsinungaling. Alright, napaka-importante ng facial features, yung alignment ng cheek, okay, ng pisngi. So, importante ang nose, ang eyelids, ang eyes, at saka lips. But they failed to show you, hindi nila pinorensic ang bibig, ang mukha, ang ilong, ang mata, ang eyebrow. Kasi gusto nila kayong maging mangmang. Lahat ito googleable. Mag-google ka mo. I-google niyo yung mga pinagsasabi ko dahil ginugol ko lang naman ito. Okay? Yan ang importante. I-ensure na yung proportion ng mukha ay mag-match sa iba't ibang mga litrato, sa iba-ibang mga specimen. Yung contour ng face. Okay? You compare also the facial expression. Ang facial expression ni Kuting, maraming pagkakahawig doon sa video na ipinakita natin. Hair and accessories. Wala siyang accessories doon sa na yun, yung kanyang polo lang. Pero ang hair is makapal. It's the same. Siyempre, hindi naman araw-araw, hindi naman pare-pareho ang iyong haircut. Diba? Kasi may haircut siyang na parang nauupaw na, parang kalbo, tapos makapal ang buhok. Iba-iba ang haircut. Depende sa trip mo. Yun. Titignan mo at hahanap ka na iba mga pictures, baka mag-match doon. What else, mga kababayan? Dapat pinakita nila sa inyo yung skin tone. Okay? Yung skin tone ng mukha niya. Well, dahil nga luma na yung video na yun, pero by using high technology tools, whatever, sinasabi dito sa pag-aaral na ito, dapat in-apply nila. Pero bakit Abalos ngiwi? Ngiwi ang puto. Bakit ka palang umingiwi, Abalos?
pigilan mo, lagyan mo ng tape dito. Pag magsalita ka, ganyan mo, lagyan mo ng tape para hindi gumaganon. Para kang kambing. Ay, yung presidente natin, hindi ito si presidente. Deep fake ito. Okay, next. Diba? You observe the skin tone. Okay? Tignan niyo yung mga blemishes kasama kung may marks. But definitely, pareho silang walang marks. Diba? Doon sa pinakita nilang picture. O, dapat ipaniliwanag din yung lighting, yung angle, yung quality, da. As simple as that, mga kababayan. But may tanong ako sa inyo. Bakit ninyo kinokontrol sa social media ang sharing ng videong ito kung ito pala ay hindi naman si Marcos Jr.? Sabi ko nga mga kapalangga, nung ako ay nag-present, ako ang perpetrator na sinasabi nila na hindi nila mapangalanan at gusto pa nila, gusto nyo pa kasi magkaroon ng budget, no? O babudgetan kayo ng multimillion para hanapin daw ang perpetrator. Hindi nyo na kailangan gumastos. Ako nga sinasabi ko nga, ako nag-video, ako nag-present. Alam naman ng taong bayan, ba't tayo nyo ako pangalanan na GMA, ABS-CBN? Takot kayo sa alindog ko? Takot kayo mapangalaman ng tao na may isang maharlika na handang itaya ang kanyang buhay laban sa inyong mga judgment. Right? Oh. Bakit tenga lang? Ano to? Sisig lang? Gusto na kayo mag-focus sa tenga? Bakit? Oh. Yung tech ng facial forensic, ang recognition, okay, is I think based on Da Vinci's Vitruvian key measurement. Okay? Alright. Next, ano pa mga tanong nyo? Okay. Sabi nila more videos. Baka maglakas na ng loob yung mga taong may hawak ng mga videos dahil dito. Pero you know what? Sabi ko nga sa'yo, nasa mga kamay ninyo. Ngayon nalaman nyo na may isang mama na addictus benedictus. Ano kayo? Hindi kayo gagalaw? Bahala kayo sa buhay ninyo kung ayaw nyo gumalaw. It's not my life anyway. Okay. Sisig ang tenga, sabi ni Romantic Moon. So mga kababayan, dito pinapakita, okay? Actually, by the way, imagine mo, mga kapalangga, yung Sona nicotine, 500 plus thousand lang ang nanood. Ito sa isang posting lang ng isa sa mga bisita ko doon, mga palangga. Isang share lang niya. Kanina, the last time I checked, 15 million views. Kaya sila nataranta dahil maraming nakakita ng may sumisinghot na mama. Teka, tingnan natin ha. Natin si Palangga. Ngayon gusto nyo habulin itong mga taong anong kinalaman ng mga yan? Na-excite lang sila. Gusto nila kayong takutin, mga kababayan, para hindi kayo what? Hindi kayo mag-share. Sana wag nilang tinanggal, ano? Okay. Here. Can you believe that? Okay, si Chris Lam ang nag-share nito okay? 16.6 million. Yan po ang reach natin. Wala pa yung sa kaila Spokesari, kay Atty. Glenchong, wala pa yung sa akin dyan. Okay? 16.6 million views. Ang kay Kuting, tignan natin ang kay Kuting. Okay? Tignan natin si Kuting kung ilan ang kanyang views. Nakita nyo? Nakita mo bangag? Suka na ang bayan sa inyo, mga ulul kayo. Masyado kayong sindikato. By the way, umattend ba si Bonjing Remulla doon sa Sona? Umattend ba si Boying Remulla sa Sona? O isang bulati na lang? Okay, tignan natin to. Post. Okay, tignan natin si Kuting. Ito. Oh, Diyos ko, wala naman nanonood. 14,000. Oh my God. Tignan mo yung Sona niya, yung mga pa-clip-clip nila. Hindi ka na nahiya. Bumaba ka na. 14,000. 14,000 compared to 16 million. Oh my goodness. Kaluoy ka man, Dudong. Kasinungalingan mo. Ano pa sabi niya dito? Ito, 1 day ago. Ito. 635 shares lang siya. Ito, doon tayo sa share. 635 shares lang si Kuting. Yan po yung kanyang, hindi yan. Ito pala yun. Ito. 600, ito, nakikita. 623 na siya, mga kababayan. Uy, ba't nawala? 623 na yung kanyang Sona. Hindi ka man lang maka-1 million. Anong senyales niyan? Baka nanonood pa dyan sa'yo, troll o kaya AI bots. Yan ang tunay na AI deepfake. Tapos, ang pulburon video, sa isang tao pa lang na nag-share,
16.6 million. Kaya kayo tarantano. Kaya kayo natataranta dahil hindi nyo kayang pigilin ang taong bayan. Sa kanilang damdamin, the truth will eventually hunt you, Bongbong Marcos. Sabi niya. Alright. Okay. Sabi mo yan? Okay. Gur-gur ka. Okay. Okay. Mga palaga. Okay. Natakot sila. Tama ka, Dens. Bakit nila sinabi na hindi sila sure na ang video, hindi nila masagot kung, di ba? Unang press con, sabi ni Abalos, sigurado siya by just looking sa tenga ng nasa litrato, nasa video, is deepfake, is AI. Pero the next day, iba na ang kanilang tono, hindi sila sure kung itong AI. Kasi, ulitin ko, bago po natin nilabas yung video na yan, authenticated yan. And we can present that sa korte. Okay? Sa Amerika, dito tayo. Okay? Paporensik ulit. Anong oras na ba? Yeah, paporensik natin ulit para marami tayong forensik. I-share ko sa inyo later. Si Juan Balolong, thank you mga palangga. Sa totoo lang, may mga vloggers na nagpapagulo dahil hindi nila matanggap na ikaw, Madam Maharlika, ang nagsabi ng totoo. Okay, sabi ni Lady in Red. Okay. Sabi ni Eat Abroad, do you have more than one video? Are you showing the certificate of authenticity? Bakit ako magpapresent ng authenticity palangga? Hayaan mo silang mag-file ng kaso. Doon natin i-present sa korte para ilatag mo na kagad yung ebidensya mo. Wag ganon. Sabi kasi nila, makikipag-coordinate sila sa US, which is dito ako nakatira. At ito, ang mga julolis na ito daw ay malisyoso at ulitin ko bakit daw ito sinewing sa Amerika? Ulitin ko. Dito ako nakatira sa Amerika at ako ay Filipino-American. Okay? Ngayon, you mean, ulitin ko, kailangan ko pa umuwi ng Pilipinas para ihain ko yung sarili ko sa inyo para gurgurin niyo ako? Doon pa lang ang hina ng kukutin ninyo. Sarap nyo talagang anuhin. Wakasan dyan sa inyong mga pwesto na wala kayong mga balls. Di ba? Arcilia Zinea. Yeah, your comment about that. Na sabi nila ng mga ulupong na bakit daw sa Amerika, bakit hindi? Dito ako nakatira, mga yawa ka mo. Dito ako nakatira, alam naman i-upload ko, alam naman mag-party ako dyan sa loob ng Malacanang. Ginurdur na ninyo kaming lahat. Ang party namin dito sa Jamaica, bakit ako uuwi? Para lang siya magpamasahe ako, katulad ng ginawa ni Marcos Jr. na pambubudol na namasahe ako, na gumastos ako multi-million ng mahigit 1 milyon para dyan sa pabalik-balik ko sa kampanya na ni piso wala akong hiningi sa mga mandorobo na yan, sa mga mambubudol na yan. Tapos ngayon na maglalabas ako ng picture ng video ng isang mama, gusto niyo umuwi ako? Ay, masyado kayong demanding. Masyado kayong bangag talaga. Napakabangag, mga kababayan. Okay? Ngayon, ang tanong natin, bakit ngumingiwi? Ang tanong nyo, bakit ngumingiwi si Abalos? Pag sa Pinas ka, Maharlika, gugurgurin ka nila. At bakit ganito ang reasoning ng mga pulpul, na mga pikon, na mga politikong, mga julul? Parang ganito yan, no? Dito tayo mag-away kasi bakit gusto nila ako? Bakit gusto nyo akong dyan mag-showing? Kasi hawak nyo ang lahat ng ahensya. Kayo ay mafia sindikatong bangag na tagasunod ni Lisa na ng kidnap sa Turkey. Kung kaya ni Lisa mangidnap sa Turkey, kaya nyo akong gurgurin ng walang kalaban-laban. Dyan pa lang, pagtungtong ko sa airport, di ba? Painumin nyo na ako ng tubig, lasunin nyo ako or whatever dahil mismo sa sa video na ipinersent doon sa PIDEA Leaks kung saan na si Morales, Agent Morales, na nag-testify na minsan noong 2012, ng March 10, 2012, by lumapit sa kanyang informer na nire-report si Marcos Jr. ay sumisinghot ng white powdery substance kasama si Maria at what? Di ba? Kaya nyo nga i-twist yun. Di sa airport pa lang, di ba? Pwede din akong gurgurin dahil sabi ni Picoy doon, kung nung kinukumbinsi nila, si Morales, na wag na lang mag-testify sa Senate, ay pare, alam mo naman ngayon, ano sabi doon sa video? Pwede kang mamatay sa sagasa or, bigla ka na lang mag-heart attack. At sino ang dapat imbestigahan doon? Doon nga
threat na ang buhay ni Morales. Ang binabanggit si James Comar at si Lisa Marcos, ang dalawang magkasabwat, based doon sa video na yon. Kayong mga hinayupak kayong lahat, kayo sa NBI, sa PNP, kayo mga pulpul, nakalagay sa alanganin ang buhay ni Morales, pero may ginawa ba kayong investigation na si Lisa at si Comar ay magkasabwat based on that video? Wala. Total, nakikinig kayo sa akin mga buwakan ng Genimis ninyo. Si Lisa Marcos ay nangidnap gamit ang kapangyarihan ng gobyerno. Gamit si Teddy Boy Locsin ng DFA. Minanipula at nakialam sa domestic fight or dispute ng magpartner. Ginamit ni Lisa Marcos ang kapangyarihan ng DFA, inabuso at inexpedite ang mga papeles para ipadukot ang dalawang minor de edad at nandyan ngayon sa Makati. Yan ang gawin ninyo. Hindi yung video na yan dahil di ko naman sinabing si Bangag yun. Mga wala kayong balls at dapat kayo mawala sa mundong ito dahil kayo ay mga sinungaling. Di ba? Nakikinig kayo? Bawat word ko, pinapakinggan nyo, sinusulat ninyo. Ulitin ko. Lisa Marcos, ikaw, Abalos, ikaw, Marbil, sino pa? Barauner, lahat kayo dyan sa press con dyan. DOJ, lahat kayo. Total, nakikinig kayong mga lintik kayo. Si Lisa Marcos ay nakipagsabwatan kay Teddy Boy Locsin Jr. sa asawa niyang si Hai Louie para manipulahin ang mga papeles at tamnan ng kaso si distressed mother. Kaya naman nakakulo na binigyan niya ng hell ang buhay at pinadukot o pina-extract ang bata, dalawang minor de edad na inilayo ni Lisa Marcos sa kanilang ina. May mga pamilya kayo, unless demonyo na talaga ang pag-iisip ninyo. Yan ang imbestigahan ninyo. Ito, defamatory ito. Total, ang hilig nyo magkaso-kaso. Inaakusahan ko si Lisa Marcos na nangidnap ng dalawang minor de edad sa Turkey gamit ang kapangyarihan. Bakit wala kayong sagot, di ba? Panirampuri yan kung hindi totoo. Bakit hindi kayo magsalita? Abalos, lahat kayong mga yawa mo. Bakit? Kasi may ebidensya. Itong video, mga palangga, itong video na ito na sinabi ko lang, mama, nataranta kayo kasi parang wildfire na nasusunog kayong lahat. Diba? Para kayo nasa Gimpierno, nasusunog kayong lahat dito sa video na ito. Na wala naman ako sinabi na siya ay si Ferdinand Marcos Jr. Ang sinabi ko lang, taong bayan, kayo ang maghusga. Ito ang mamang ito na may ginagawang something. Akala ko hindi nyo i-dignify. Akala ko, Sandro, hindi nyo i-dignify. Pero ngayon, inaalam nyo na what? Pati Romanian hitman, inaalam nyo na siguro. To Gurgurmi. Mga palangga, nasa kadiliman kayo. Ulit-ulitin ko, mafia ang gobyernong ito. Ikaw, Marcos Jr., ikaw, Lisa Marcos, nangialam sa problema ng magpartner at pinahirapan nyo ang mga bata, 7, 8 years old, para iwalay sa kanilang ina na siya ang may legal custody gamit ang kapangyarihan ng gobyerno. Inabuso mo! Lisa, yan ang ikaso mo sa akin. Matagal na kitang ginahamon. Kasuhan mo ko dito sa Amerika dahil yan ang ginagawa mong hinayupak ka. Ikaw ay mastermind ng pandurukot o extraction ng minor de edad gamit ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., dating DFA, Teddy Boy Locsin Jr., AFP, DOJ, lahat yung mga yan. Nangina kayo? Ngayon yung video, gusto nyong habulin yung mga palangga ko na nag-share. Anong kinalaman ng mga yan? Nag-share lang sila. Tinatakot ninyo yung tao. Gusto nyo kasuhan lahat. Imbis na yung perang yan, itutok nyo sa live load program, itulong nyo sa mga OFW na naghihirap sa Hong Kong, sa iba't ibang bansa na inaabuso ng kanilang mga amo, kung ano-ano pa man ang nararanasan nila, dyan nyo itulong. Hindi yan sa task force na yan, ng mga video na yan. Buisit kayo? You decide, mga kababayan. Ay, nahamon ko si Lisa. Makapangyarihan kang buha ka ng Genimis ka, di ba? File a case against me. Yung video na yan. Napakalaking, okay? Napakalaking akusasyon ang isang first lady na sasabihin mo na ngidnap siya ng bata.
Di ba? Takot ka, no? Kasi gusto ko talagang kasuhan ako Palangga. Gusto kong kasuhan ako ng mabuhakan ng inang yan. Dahil si Lisa ay ilalabas natin, pati si distressed mother ilabas natin. Dahil naka-report na yan, naka-alert na yan. Kaya nga pinoteksyonan eh. Kaya nga pinoteksyonan, bakit pinoteksyonan? May protection si distressed mother kung saan man siya ngayon. Kasi mga pulis na pulpol, ipinakita ni distressed mother ang USB, ang iPad o kung ano pa mga ang mga ebidensya na si Lisa at ang administrasyong Marcos ang may dahilan kung bakit hindi na siya pwedeng bumalik sa Pilipinas dahil nanganganib ang kanyang buhay. Wala pong bansa sa mundong ito na magbibigay ng proteksyon sa isang distressed mother o sa isang individual na gagawa siya ng kwento na ako ay may narasa ko ni Lisa, ito nakipagsabuat si Lisa. Wala pong bansang matino na magbibigay ng proteksyon sa isang ina na pinadukutan ng anak ni Lisa kung walang matibay na ebidensya na siya ay delikado ang kanyang buhay. Utragis kayo. Now what? Ano gagawin nyo? Kayong mga palangga, kayong mga religious group, kayong mga ordinary citizen. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kung matalino kayo, hindi ako magsasalita dito na si Lisa ay kidnapper. But kung gagawa ka lang ng kwento na isang tao ay kidnapper, may kalalagyan ka. Right? At ang inaakusahan mo ay First Lady Butod. Well, Presidenteng Butod. Yan ang ma-acting. Sabihin niyo sa kanila yan. Sabihin mo kayo, NBI, mga yawa mo. Puta kayo na nyo. Napakayabang ninyo mga jayupa. Wala kayong alam kundi takutin ang ordinaryong Pilipino. O idagdag nyo sa kaso ko yan. Idagdag nyo yung pag-akusa ko kay Lisa Marcos na siya ay mastermind ng kidnapping. Go! Ang tagal ko na kayong hinahamon, last year pa. Anong mga ginagawa nyo kaso? Gumagamit kayo ng tao at sasagutin ko kayo mga inayupa kayo lahat. Kasama ng aking mga palangga, sasagutin ko kayo mga yawa mo. Ano ngayon? Tenga lang, ang bobobo nyo lahat. Kahit i-google nyo pa yan lahat, o isapari nyo kung anumang way of research ang gagawin nyo. Hindi po nagtatapos ang facial forensic investigation sa tenga lang. Protect the people, sabi ni Jigong Tabak. Now what? Anong ginagawa nyo kay Inday Sara? Tinanggalan nyo, nirecall nyo ang kanyang mga security. Ano yan? 75 personnel? Right? Okay. I cannot comment sa kanyang tsona dahil di ko pa napanood palangga. Natulog ako ng bonggang-bongga kasi napagod ako sa kasasayaw. Okay? But in due time, pag may time, wala namang kwenta eh. Basta alam ko lang, wala na raw Pogo pero pinalitan ng pangalan, nag-rebranding lang. Okay? Ano yung pinag-usapan natin? Okay, si Inday, right? Okay. Here. Okay, tingnan natin. Ngayon, ano ang sinyalis dito, mga kababayan, na ginagawa ng gobyernong ito? Ano ang ginawa ni Inday Sara para tanggalan nila ng official statement of VP Sara Duterte on the notice of relief issued against all 75 personnel of the PNP Police and Security Group. Imagine nyo, ang elected Vice President, tinanggalan o nirelieve. Tinanggalan ng security. Pero ang mga smuggler, pero ang mga addictos benedictos, ang mga manufacturer, kasama ni Marcos Jr. at nilagyan ng PSG, binigyan ng mga security ang hindi elected. Pero itong elected na si Inday Sara ay tinanggalan. Bakit ginagawa ng gobyernong ito? Si Lisa lahat ang nasa likod dito. Si Lisa Marcos lahat ang national problem. Sabi nga ni Atty. Glentong, siya ang may pakanal lahat dahil ito ay vindictive narcissist. Google nyo kung ano ibig sabihin yan. On the notice relief issued against all 75 personnel of the PNP Police and Security Group, sabi ni Inday, I confirm that on July, kinumpirma niya. Kasi una, wala pa siyang statement. So ngayon, confirm na. On July 22, 2024, an order was issued by the Chief of the Philippine National Police. Yan si Marbil na, basag ang pula siguro niyan. Relieve, basag ang itlog. Relieving all of the 75 PNP Police and Security Group personnel that were previously assigned for my protection. Ano ang grounds? Yan ang tanong ko sa inyo. Ano ang grounds? Bakit tatanggalan mo ng security personnel si Inday Sara? Si Lenny Robredo ba?
Kahit sila nagbabakbakan, okay? Well, epal din yun. No? Ngayon, tahimik. Tinanggalan ba ni Duterte ng security personnel? Hindi. Mag-google kayo. Si Leni Robredo ba ay tinanggalan na ginaganito? Hindi. Pagkatunggali pa yan ni Pangulong Duterte. Ito si Inday Sara, unit team pa daw, Mary Isabel Heaven. Ikaw, Senator Amy Marcos, now, ano ngayon ang gagawin mo dahil yung BFF mo, na sinasabi mong BFF, ay ginaganito ng iyong sister-in-law Jimonita. Ano gagawin mo ngayon? Tatanga ka na lang. O magaganto na lang ako, ay naku, ano ba yun? Yung tatang ko, yung kapatid ko, napapaligiran ng demonyo. Gaganon-ganon ka na lang ba? I hope Inday will do something, whatever Inday. I don't know. What's your, Sabi ni Inday, I want to assure the public that this order will not affect my work in the office of the Vice President. Nilalagay nila sa peligro ang buhay ni Inday Sara. Tapos gusto nyo, umuwi ako dyan ako mag-show ng video. Etong mismo, Vice President, 32 million ang bumoto dito. Sa akin, wala namang bumoto ng ganyang wala talaga zero bumoto. Tatanggalan nyo ng seguridad. Balak nyo talaga siyang magurgor. Bakit? Kung i-analyze mo, inilagay nila sa kapahamakan si Inday, baka naman may plano sila. Pwede. Baka tatanggalin na, baka gusto nilang gurgurin. Okay? Baka gusto nilang gurgurin ang Vice President natin. Kasi next in line, kapag si Kuting ay si Kuting ay hinila nyo na yung paa, automatic si Inday. Kaya tinanggalan siguro, ito ako, assessment ko lang ito, baka tinanggalan ng security. May plano ba kayong gurgurin si Inday? Yan mga kababayan, open your brain cells now. Yung neurons natin, pagandarin natin. Bakit siya tatanggalan ng security? Parang ganito yan eh. Kunyari, andito ako. May mga security guard ako, mga brusko. Nakita niyo ba mga brusko kung mga security doon sa party? Natupad ang pangarap ko, nagkaroon tayo ng bruskong security. Anyway, mga six-footer yun. Okay, anyway, nakaharang yung 75 dyan. Vice President ako. Siyempre, kung tatanggalin mo yan, open ako, prone ako sa bang-bang-bang. Sino pa magsishield sa akin? Wala na yung 75 tong bruskong mga palangga. Diba? Sino magsishield sa akin? Wala. So, I think, kaya gustong gawin ng gobyernong ito dahil gusto talaga nilang magurgur si Inday. At lahat kayo matakot na. Lahat tayo, mga individual na, mga Pilipino, kayo lalo sa Pilipinas ay matakot. Kahit dito sa Amerika, kaya, di ba sabi ni Lisa, isang tawag lang niya sa Romania kung gusto niya magpagurgor. Recorded yan. Now what? Ano sabi ni Inday? Day, naku, ambot. Musta ka na dyan? Sabi ni Inday, tuloy-tuloy pa rin ang ating trabaho upang maghatid tayo ng serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga liblib na underserved communities sa ating bansa. I do hope, however, that with this latest directive of the Chief PNP, we hear less cries from the people regarding the proliferation of drugs in the country and that even fewer shall fall victim to various criminal activities. Yeah. Kita nyo? Bakit dapat itong gobyernong ito ay mawala na? Dahil sobrang power tripper, diktador, abusive. Hindi ba dapat matuwa pa itong mga taong itong si Abalos, itong pulis na ito? Ay, police, NBI. Yeah, NBI, Chief, PNP, lahat sila. Magpasalamat pa sila. Dahil doon sa video na ipinakita ko yung mama, dapat imbestigahan talaga nila ito. Kung ito bang video na, ito bang mama na ito na sinasabi ko at sinisigaw ng mga taong Marcos, dahil yun ang perception nila eh. You cannot, hindi mo pwedeng harangan ang mata ng isang tao. Okay, hindi mo sila pigilan ang silakbo ng kanilang damdamin at ng kanilang isipan. Na gusto niyang takpan, na wag na makita yung video na yan kasi hindi yan si Kuting, parang ganon, di ba? Mga kababayan, the reason why bloodless ang sinasabi ni Marcos Jr. na laban sa pulburon, baka nga, di ba? Hindi baka nga. Sila ang protektor ng pulburon. Nakita nyo, nasaan na ang alitagtag? Asa na ang driver na pinoteksyonan ni Abalos, naka-complete gear. May vest. Imagine mo, naka-complete gear doon sa FPDA Leaks. Ayaw na nilang pag-usapan. Tapos si Inday, Vice President,
tanggalan ng security. Yan ang ano niyo mga palangga. Yan ang nakikita ninyo. So dapat magpasalamat pa ito mga ano na ito. Well, paano sila magpapasalamat? Wala naman sila nakukuha pera sa akin. Nasungal-ngal ko sa mga bunganga nila. Solvin nyo ang problema sa pulburon. Bakit nyo pinagtatakpan si Marcos Jr. na hindi lang isang beses, 2 beses, 3 beses, 4 na beses ang may akusasyon sa kanya? Oh, I will show you something. Yung dating partner, meron ako nakita dito. Dali lang. Mayroong may nag-post, may nag-send sa akin. Yung dating partner ni Florendo, yung Cathy ang pangalan, merong cryptic post. Feeling ko may hawak din to eh. Asan ang cryptic post niya? Ito. Okay, ito. Ano ba? Active siya. Oh my God. Oh, Cathy Binag. Ito ay dating partner ni Florendo. Alright? Anton ba? Basta Florendo. Okay. Ito baka nandito kay Cathy. Sabi ni Cathy, naiirita na ako sa nangyayari. Isa na lang. Bingo na kayo lahat. Lalabas ko na si Voltes 5. Follow nyo siya. Cathy Binag. Ito. Matapang din. Ayan. Oh. Follow nyo siya. Tignan nyo. Mag-abang kayo. Baka may ilabas. Baka siyang maglabas ng Voltes 5. Follow nyo to ha. Ayan. Shout out sa kanya. Although cryptic, hindi natin alam kung anong Voltes 5 ang ilabas niya. Ngayon, sabi niya, nakikita lahat ng Diyos. Bakit ko to binabasa? Kasi ito si girl, based sa nakuha kong information, naka-hangout niya si Bangag, okay? Si Kuting. Nung sila pa ni Florendo, kasi magkakaibigan ito, di ba? So baka ito may maraming alam. Okay? Ngayon, sabi ni Cathy, God can give, but He can also take everything from us. That's true. Meron siya ditong pinost na yung unang cryptic, nasa na yun? Yung kainitan ng pulburon. Okay, ang ganda ni girl. Okay. Okay, ito, sabi niya. Okay. Active siya sa politics, ha? Okay. Oh, 1 day ago, sabi niya, teaser pa lang yan. Madaming bida. Oh, shit. Kung i-analyze ko to, ang sinasabi ni Cathy Binag, siguro, oy, Cathy, mag-ingat ka, madam. Protect yourself, baka ipagurgur ka. Kung ano man itong ibig sabihin. Sabi niya, teaser pa lang yan. Madami. Doon tayo sa kanya mag-abang. Baka nandun sa kanya yung marami. Sabi niya dito, how Coca-Cola destroys the body. Okay, yan yung mga pinost niya. Oh. Very cryptic. Puntahan niyo para updated kayo sa kanya. Okay, sabi pa niya, mag-post siya ng Proverbs. For the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. In our journey of receiving and letting go, may we seek God's wisdom to guide our hearts. Embrace the lessons in every season, knowing that His wisdom surpasses all understanding. Trust in His plan, or He knows what is best for us. Niniwala ako dyan. Only God. Okay? Only God knows kung bukas, makalawa, matitikman nyo na ang hustisya. Sabi pa niya, may nag-message sa akin, tinatanong ako, kasi sabi nga nila, kapag makikisaw-saw ka na lang, yung meron talagang deeper connection sa circle. Kaya ikaw tinatanong ko if totoo ba to, sabay send sa akin ng video. Okay, may nagtanong daw sa kanya. Ang sagot daw niya ay, pa-Gcash na lang, sino mananalo sa highest bidder? Charot. Oh, wow. Nagjo-joke lang siya. Okay, nagjo-joke siya. So ano kaya to? Ano kaya ang abangan natin kay Miss Cathy Binag? Sabi niya dito. Alright. Ano ba sabi niya? Okay. Sabi ng lolan mo. Okay. Sabi niya dito. Wrong is wrong. Even if everyone is doing it. Right is right. Even if no one is doing it. Oh. Ang dami niya mga cryptic dito. May pinapatamaan siya. Wala siyang sinasabi. Pangalan. Sabi niya, sana matulungan din ako at ang mga biktimang katulad ng cyberbullying, ng cybercrime, ng ganyan kabilis within 24 hours na mahanap yung gumawa ng negative account ko, post about sa akin. Kasi yung sa akin, 6 years na. That's true. Di ba? Hinahanap nila yung, doon sa press, hinahanap nila yung nag-post daw ng video. Ako nga Sabi ko kanina, hindi na niya kailangan gumastos ng pera para hanapin kung sino nag-upload ng video dahil ako yun.
Sabi niya, sensitive na issue sa akin ang pulburon at alcoholism. Ayaw ko sa pulburon at inuming alcohol dahil nasira ang personal kong buhay at relasyon. Relasyong pangpamilya at pagkakaibigan dahil dyan. Nakita ko ano ang epekto nito sa tao at paano ito binabago ang tao. Lalo na kung paano ka mag-isip. Yung mga taong minahal ko na naggamit nito at importante sa akin at pinagtatanggol at tinaya ko ang buhay at integrity at moral ko ay sila pa ang nang-api ang nagbuli at nanakit sa akin ng emotional at physical pati sa buong pamilya ko. Naku, biktima yata ito sa palangga. Ang taong merong pulburon addiction at alcohol addiction, kapag kinontra mo at di nasunod ang gusto or nakuha, gusto nila ikaw na ang pasasamain at babalik ta rin. Pipestihin ka at guguloyin ang buhay mo parang nasapian ng demonyo. Mag-isip at gumalaw, nawawala ng class at pinag-aralan. Kung siya, kung a-analyze natin yung sinabi niya, kung siya ay ex ng kaibigan ni Marcos Jr. na si Florendo, which is ayon sa aking source, ito ay talagang nakikita niya, okay, ayon sa aking source, di ba, na nag-message sa akin, na pwede talaga itong si Miss Cathy ay nakikita niya kung paano si Mimungot, si Kuting at ang kanyang ex. Now, I challenge you, Miss Cathy, kung ito ay itong post mo, nagkataon lang ba ito sa pangyayari dahil sa video na inilabas ko? Palangga, tatanawin kang hero ng taong bayan. Pag inilabas mo si Voltes 5. Ilabas mo na si Voltes 5. Madam, ilabas mo na si Voltes 5, di ba? Di ba? Ang ganda pa naman niya, ang alindog niya, di ba? Bakit karamihan sa mga maalindogan like you guys, ang tatapang, no? Hindi takot matsugi o hindi takot magurgur. Ba't ganun pa man, mga kababayan? Simple lang. Marcos, simple lang ang sagot sa pinag-uusapan natin. Magpa-hair follicle pulburon test ka. Diba? Yan nga ang sabi ni Pangulong Duterte, yan ang sabi ni Attorney Vic Rodriguez. Yan, napakahirap bang gawin yan? Gumagastos ka pa ng multimillion dyan sa mga kauri mong mga hunghang na mga itinalaga mo, gumagastos pa kayo ng milyon-milyon dyan sa task force ninyo. Kung simpleng hair follicle test lang na $100 something lang naman dito, sabi ko nga, ako ay nagpa-schedule yan ng hair follicle dahil ilalive ko sana. Nung time na yun, kaya lang naging busy ako. Nandiyan, nagbayad pa rin ako. 135 yata. Kaya sabi ko, pag may time ako, pupunta ako, maybe mamaya, magpa-hair follicle test ako. Para ipakita ko sa inyo, hindi po ganun kahirap magpa-hair follicle test. Bakit gusto pang gumastos ng buwaka ng Jenemis na Bangag Jr. dyan sa task force na yan para hulihin kayo na nag-share ng video ko? Bakit? Kasi gusto niya kayong takutin. Gusto niya po kayong wag na mag-share kapag may nakita kayo, kapag may nilabas si Cathy Binag later on, gusto niya kayong takutin para hindi nyo spread ang katotohanan. Napakasimple lang mga kababayan ang sagot sa problema ni Bangag ngayon. Nataranta sila bago magsona, sinasabi nila bakit daw sa Amerika. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!